Masama na po ang loob ngayon nitong ating kapatid na si Lynbert doon sa kanyang ka-LDR, ka-long distance relationship na si Belle. Alam niyo kung bakit? Nadiskubre nitong si Lynbert na may dalawa pa palang itinatagong karelasyon, yung jowa niyang si Belle. Nangyari po yan matapos mismong itong si babae ang humingi ng permiso kay Lynbert para magpunta at magbagyo. Pero doon niya na natuklasan na may iba pa palang kinikita at kinakalantaring lalaki ang kanyang jowa. Ang ikinakasama pa ho talaga ng loob nitong si Lynbert ay sa loob ng 8 taon nilang relasyon ni Belle ay 2 taon na daw pala itong niloloko. Nako po. O kaya naman mula sa Manila, kausapin na natin si Lynbert. Nasa StreamYard po siya ngayon. Ayan, Lynbert, magandang tanghali sa'yo, pare. What's up, Kuya Poy? Rinig ba ako, Kuya Poy? Rinig na rinig naman. Ang ganda naman ang ganda pa ng ngiti nitong si Lynbert ngayon, ano? Ayan, pero mabigat itong ikinikwento mo sa amin ngayon, Lynbert. Ano ba nangyari dito? Opo. Ito ba ay childhood Sige. nakarelasyon mo, childhood friend ano pangalan, si Belle? Well, Oo. actually, Kuya Poy, hindi ko sa childhood, pero we've met sa kalapit lang kami ng lugar sa ini-stayan ko in Manila, and everything was good. Naging smooth sailing, pero yun nga lang, nagkabulilyaso nung medyo tumagal. Ganun siya. Okay. Simulan muna natin doon sa una. mag-storytelling ba ako, Kuya Poy? Kwento mo muna, paano ba nagsimula ang napakagandang relasyon nyo sana kung hindi mo nahuli? Ikaw rin kasi. Ba't mo hinuli? Kaya nga di ba? Pero sige, Kuya Poy, no, gusto ko muna batiin ng lahat na happy lunch, especially gusto ko mag-thank you for the invitation, no? Pero gusto ko lang din i-correct, Kuya Poy, no? Yung 8 years na relationship, yun yung ex niya. Pero sige, yung ex niya, natin, okay. no? Pakilala ko na maayos, di ba? Pakilala ko na maayos. I'm Lynbert, I'm 23, so I'm from MacArthur Leyte, pero currently nag-stay talaga ako in Manila kasi nag-aaral ako. Pero nangyari siya kasi a few days ago, actually last month, nag-post ako sa TikTok, Kuya Poy, kasi medyo mabigat talaga yung pinagdadaanan ko. Wala akong mapagsabihin ng barkada. I'm not really open to my family, no? Tapos nung pinost ko siya, nagulat ako kasi kinabukasan, it became very viral and people were asking sa story time. Kaya roughly almost 10 million views na in total yung mga naging contents natin on TikTok na. Pero sige, yung story, actually, meron akong partner na, tawag na lang natin sa pangalang Belle, no? Almost 2 years kami. 1 year kami na nag-live-in that time. Tapos, medyo naging mabilis yung pangyayari, no? Okay. And I was very sure that time, sabi ko, Kuya Poy, na parang ito na talaga, ito na yung makakasama ko sa pagtanda. Wow, di ba? Ganun ako kasigurado that time, Kuya Poy. Sabi ko, feeling ko, kung gusto ko man pagtanda ito yung kasama ko, and gusto ko talaga siya pakasalan. Yung ganong extent na sabi ko, grabe, mahal naman. Pero, ayun, ang background niya na, Lynbert, she's an account. Okay. Excuse lang. Yeah. Sabi mo kanina, ang 8 years pala, ang galing siya doon sa 8 years na relationship sa ex niya. So, gaano lang katagal pala yung naging relationship ninyo nitong si Belle? Si Belle, okay. Yung amin, Kuya Poy, almost 2 years kami. Tapos nung nagkabulilyaso na nung nagbagyo, dun ko na figure out na meron pa palang 8 years na pinagsasabay while we are on the relationship. Plus, meron pa siyang sinamang bago sa Baguio. So, in short, 3 kaming pinagsasabay-sabay that time, Kuya Poy. Yung multitasking, di ba? Wow. Oo. Okay. Ganoon katindi pala yung nangyari. So, sandali gumagawa ko ng si boy number 1, ito yung boyfriend niya, ay merong 8 years na sila. Ongoing lang yan. Yes, tama. Pagkatapos ikaw yung pangalawa, ikaw si boyfriend number 2 na almost 2 years. Pagkatapos yung boyfriend number 3 pa, gaano katagal yun? Hindi ko masasabi, pero mas nauna ka. Dancing or together sa sayaw is almost a year na din. Okay. Sige, ganyan. Ano naging katwiran niya? Sige, punta na tayo doon sa kwento, no, na nabulilyaso, nahuli. Paano mo pala nahuli itong si Belle? Sige, anong nangyari kasi, Kuya Poy?
Nagpaalam siya sa akin, sabi niya, babe, gusto ko mag-Baguio kasi gusto kong huminga, napapagod daw siya sa buhay, Mm. nagkakaroon siya ng crisis in life. Sabi ko, gusto ko sumama para dalawa tayo. Sabi niya, hindi, gusto ko ako lang. So nagpaalam siya, 3 nights and 4 days. So sabi ko, sige, go ahead. And nung nasa Baguio na sa Kuya po, hindi ko siya makontak. Sabi ko, Mhm. what's wrong? Hindi ko siya matawagan, 8 hours, 6 hours something nawawala, hindi nag-update, tapos magsisend siya isang picture, dalawa. At that time, medyo kabado na ako. Sabi ko, something's off, something is really missing. Tapos tinatawagan ko, hindi sumasagot. Tapos lagi niyang sabi sa akin, may sakit daw siya sa Baguio, hindi niya daw masasagot, ganito, ganyan. Tapos, nung umuwi na siya, after ng vacation na doon, sabi ko, babe, patingin naman ako ng mga pictures mo, at least naman lang malaman ko na ano yung naging experience nung nasa Baguio. Kasi hindi nga ako nakasama kasi supposedly magbabagyo kami together. Oh. Nung chinecheck ko na yung mga phone niya, Kuya Poy, meron akong nakitang video that time. 3-second video lang na nakita ko yung pinagseselosan ko, naka-dance troupe niya, which is yung sinasabi natin na si Boy number 3. Ay, yung Sabi ko, ay, pinakabago. kasama mo pala. Sabi ko, kasama mo pala sa Baguio. Sabi niya, hindi, nagkita lang kami, parang nagkatagpo lang daw sila. Sabi ko, in denial pa siya, Kuya Poy. Oo. Tapos sabi ko sa sarili, ano? Nights and 4 days, doon, tapos kita tayo. Sabi ko, pahiram ako ng cellphone mo. Kasi yung cellphone niya, Kuya Poy, 16 Pro Max, bago sabi ko, pag di mo binigay, papasagin ko talaga ito. Tapang, di ba? Oo. Tapos, nung kinuha ko na Kuya Poy, doon ko na chinek. Nung chinek ko na yung conversation nila, nung pinagsaselosan kong kadance niya, doon ko na na-figure out na meron na palang something na nangyayari sa kanila. Ayun Tapos, doon ko na ma-confirm na kasama niya tong boy number 3 for 3 nights and 4 days doon sa Baguio. Sabi ko nga that time, sabi niya, wala. Kaibigan ko lang daw yan. Ano to? Friends with benefits? Linbert, sandali ha. Pa. Linbert. Kailangan muna kitang i-cut kasi ayusin lang natin yung linya. Oo, medyo nagpuputol-putol yung linya natin, ano? Oo, para palang mahilig siguro sa kape itong si Bell. Oo, according doon sa according kay Gail Enriquez, 3-in-1. Yun ang gusto niya. Tatlong boyfriend o kahit na mag-isa lang siya. Okay. O sige, ayan nga po, ayusin lang natin ang linya nitong si Linbert. Ayan, dahil umiinit yung kwento. But in the end, alam naman natin na talagang parang sinukuan na nga nitong ating caller, ng ating ka-video call. Ayan na si Linbert, itong si babae. Nga lang, di ba, sa laki ng populasyon, 'di ba? Dito sa buong Pilipinas at hindi lang naman po si Bell ang ganyan kung mag-isip. Oo, gusto nila ay meron din mga tao at hindi lang rin naman mga babae, ano. Oo, meron mga tao na may 1, 2, 3 or more. Hindi ho number 4 ang kasunod nyon or more na. Okay, ayan, babalikan natin mamaya si Linbert. Ito, basahin muna natin ang ilan sa mga natin, nagre-react dito. Ayan, si Kristen Joy Benjamin, sabi niya, nakapag-live ka pa talaga. Yun. Oo. Okay. Si O'Near Fere, sabi niya, ang saklap naman ng pangyayari. Okay. Nasan pa? Sobrang mapagmahal itong si Bell. Okay. Ayan. Pero, syempre, maganda raw na matawagan din natin si Bell. Sana nga, matawagan para marinig din naman yung side niya. Pero, hindi lang dalawang sides kasi ang i-explain dito ni Bell. Merong side kay boyfriend number 1, may side kay boyfriend number 2, meron din kay number 3. Yun yung alam nitong si Linbert na nagkikwento, na nagkasabay-sabay. At syempre, pwede po kayong tumawag sa amin, ha? Sa mga kapatid nga po natin. Tawag po kayo. Tawag kayo sa atin para sa inyong mga reaksyon. Ito ang ating mga numero, 8689-3289 at ang 8689-3290. Okay, ulitin ko lang, 8689-3289 o kaya naman yung 8689-3290. Ayan, at syempre, eto nga po mga kapatid, habang gusto natin mabalikan, itong
si Linbert. Kasi medyo umingay na yung linya kanina no. Papaano ba nagsimula ito doon sa mga napalingon? Ano ba to? Oo, ano ba tong sinasabi ni Linbert? Kasi nga masama yung loob ngayon. Doon sa ka-long distance relationship niya na si Belle dahil na-discover niya na may dalawa pang itinatago at isinasabay sa kanyang karelasyon. Oo. At nangyari yan, nang mismong si Bel nga po ay nagpaalam para huminga muna sa Baguio. Sarap pa naman sa Baguio, hindi ko pa napupuntahan, ang tagal na panahon na. Okay? Pero doon niya na pala natuklasan na may iba pang kasamang lalaki, yung kanyang jowa. Ayan. Pero itinama nga po tayo dito ni Linbert. Meron palang boyfriend ito for 8 years, yun yung boyfriend number 1 for 8 years. Tapos si Linbert ay boyfriend number 2 for almost 2 years. And then, merong boyfriend number 3 na almost a year siguro. Hindi niya alam eksakto. Pero yun, yung kasama sa Baguio. Doon naputol yung ating kwentuhan. Kaya balikan na po natin ulit itong si Linbert. Okay, Linbert, nakita mo na yung video na sabi mo nga ay 3-seconder video, ganyan, pero enough na para makita mo yung pinagseselosan mong ka-dance troupe nitong si Belle. Ayan, kumusta na ba kayo ni Belle nung nakita mo na ito? Narinig ba ako, Kuya Boy? Yes, narinig ka na namin, Linbert. Pasensya na, nasa probinsya kasi ako. Okay. Oo. Pero yes, balik tayo, Kuya Boy. Nung nakita ko na yung video, tapos nagkapulilian ko na, wala yung denial sa kasi sabi niya. Wala daw ng bibigyan niya lang daw yun. Tapos, sabi niya sa akin, wala daw nangyari. Sabi ko, grabe sa lamig ng Baguio, 3 nights and 4 days, walang nangyari. Kakaiba, di ba? So, yun, nung nandun na, sabi ko, let me check your phone. Kasi hindi ka ako nag-check, Kuya Boy, ng mga messages, ng mga, kung ano man na importante na meron sa sa cellphone, no? Kasi, ever iti-check ko man, binibigay naman yung phone. Naging, ko siya? May nakalimutan lang. Ba ako, Kuya Boy? Alam ba ako? Sandali, medyo malabo. May monitor ka, no? Nakikinig ka ba sa radyo or sa internet? Patayin mo na lang yun. Oo. Medyo mahina yung phone na pakilapit yung mouthpiece nung pinagsasalitaan mo, Linbert, para mas malinaw tayo. Medyo umi-echo. Umi-echo. Okay. Ayan. Linbert? Linbert? Linbert. Ayan na. Linbert, subukan natin. Alam mo, nakikinig sa atin ngayon si Chacha. Yun nga, sabi niya ay ayusin natin. Yung pakiayos nga yung linya. Nakikichika sinusundan ni Chacha yung yung kwento. Baka nang gigigil na to habang nagmamayo. Okay. Sige. Maraming salamat muna kina Michael Corporal at syempre sina Josephine Malabayabas at sina Charisse. Sabi niya, di ba, kahit babae, kaya maging playgirl. But yes, tama itong si Gail na blessing in disguise daw yan. Dahil hindi pa naman sila kasal, boyfriend, girlfriend pa lang. Okay, Linbert, subok ulit tayo. Ayan. Okay na ako, Kuya Poy. Yan, mas malinaw na yan. Okay, Linbert, ganito, medyo i-cut short na natin, sa makatweet, may nakita kang video, hindi na makapag-explain dyan ng malinaw itong si Belle, pero alam mo na yun yung lalaking pinagseselosan mo at sabi mo nga, at sabi nitong si Belle, nagkita lang naman sila doon. Okay, nakabalik na sa Maynila. Nagkita na kayo ba ng face-to-face ulit nitong si Belle? Yes, Kuya Poy. Oo. Ano nang naging mga depensa niya? Dumidepensa pa ba pagkatapos ng eksenang may nakita ka ng pruweba? Oo, basta po, Kuya Poy, umiiyak-iyak na sa akin. Tapos sinasabi niya, mahal. Alam mo yung mga, sabi ko, ano ba to? Parang naging teleserye. Tapos lagi niyang dinidin. Sabi ko pa nga, talamig ng Baguio, 3 4 days, walang nangyari. Ang galing naman. Oo. Di ba? Tapos,
sabi ko, let me check your phone. Sabi ko, nung chinek ko na sa phone niya, chinek ko sa mga restricted messages, yung parang mga archive messages, kuya po, yung mga tinatagong messages. Mhm. Doon ko na bulilyaso lahat na meron pa pala itong 8 years na relationship si Bel. Oh. Kaya nung nandun na hindi kung manlalamig ako o gusto kong manakit, kasi yung cheating issues pa nga lang sa Baguio, sabi ko, ang bigat na. Nung nakita ko pa, na pinagsabay-sabay pa kami, pinaghalo-halo pa kami, sabi ko, grabe, napakakapal ng mukha. Sabi ko, napakatigas ng bungo, di ba? Tapos nung nakita ko, kuya po, yung 8 years na relationship niya, LDR kasi sila, so hindi sila nagkikita talaga most of the time. Mhm. Tapos, nabasa ko na yung messages, kuya po, dun ko nalaman na ito palang si 8 years, ito yung nagsustento nung college. In short, parang naging sugar daddy, kuya Poy. Yung mga luho niya, iPhone, yung mga MacBook niya, yung mga in short pang luho niya talaga na ginagamit niya ngayon, galing dito sa 8 years. Kaya nung nalaman, hindi ko talaga alam ano yung gagawin ko dito. At ayun, umiyak-iyak na. O, pagkatapos ng iyakan, pagkatapos ng konti pang usapan, Lindbert, ano na ang naging desisyon mo? After, anong naging desisyon nyo? Mag-on pa ba kayo? Ano nang Hindi na, kuya sitwasyon? po. Wala na, Kasi, tinapos Kuya mo na Poy, right there and then. tinapos ko na, sabi ko, walang no mercy po after. And kuya Poy, gusto ko lang din sabihin sa, kayahan ko ng mga cheater shout out sa mga cheater dun Alam mo, sabi niya sa akin, babe, pag ikaw nag-cheat, no mercy, di ba? No. Hiwalay ko. Gagi. All this time, ako yung tinatakot, tapos takot ka pala sa sarili mong multo. Sabi ko, gagi, hindi ko talaga naisip na kaya niya palang gawin yon. And yung nangyari, kuya Poy, medyo, feeling ko, nagpakatanga talaga to the highest level. After maghiwalay, sabi ko, let's part ways. Let's end this. Ayoko na. Ang nangyari, after 1 hour, medyo nahimasmasan ako, kuya Poy. Sabi ko, sige, try kong ayusin. Sabihin ko na kung tanga-tanga. Try ko, isolve. Sabi ko, balik ka dito sa sa unit, mag-usap tayo. Tapos nung nandun na kami, kuya Poy, inausap ko after 1 hour. Usap na kami. Sabi ko, sige, I will help. Tutulungan kita mabayaran. Kasi meron siyang utang, kuya Poy. Ang dami niyang utang dun sa 8 years. Umabot ng roughly 200,000. Sabi ko, sige, pat-hold yan sa 8 years mo. Tapos, tanga na akong tanga, kuya Poy. Sabi ko, piliin mo lang ako. Wala akong iisipin na iba. Hiwalayan mo yung bagong yan. Kasi kuya Poy, and planning na talaga ako magpakasal 2 years from now. And sabi ko sa sarili, kalimutan ko lahat, bubrahin ko lahat. Ayusin mo yung mga... Alam mo, kuya Poy, ang sagot niya ni Bel ay... wala daw siyang pipiliin. Pero yung pinili niya, yung pangatlo niya. Okay, Lindbert. Malinaw na malinaw doon na hindi ka talaga niya, you were never the boyfriend. Kumbaga, andyan ka lang. Sige, may makasama. Kapag ka mainit ang eksena, napapakinabangan ka. Well, in hindsight, yun na lang yung mga makikita natin. Parang hindi naman pala talaga seryosong relasyon ang hinanap nitong si Bel. But then again, hindi naman ho tayo, hindi tayo one-sided dito. Of course, dalawa lagi ang side, ang mukha ng totoong kwento. At para nga po sa kapakanan ng dating jowa ni Lindbert, kung makarating man sa'yo ang kwentong ito, Bel, itinago ka sa pangalang Bel nitong si Lindbert, bukas din ang linya nitong ating programang Heart to Heart para naman depensahan mo ang iyong sarili para magpaliwanag din ng mga nangyari sa inyo nitong si Lindbert. Eto ang aming mga hotline sa Bell, 8689-3289 o kaya naman ay ang 8689-3290. Sa pagkakataon pong ito, sige, kausapin muna natin isang reaksyon mula kay Nika ng Quezon City. Nasa linya rin natin. Standby ka lang, Lindbert, ha? Ito si Nika. Nika, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Ano na yung reaction mo dito sa narinig mong kwento ni Lindbert? Para sa akin po kasi parang siguro yung headspace na yun yung parang
naloloko, ganun po. Yun po yung parang hindi siguro nagsisit well, di ba po, pag sa nasa relationship po. Akala po natin na isa lang ang gusto natin, pero hindi po tayo nakakontento sa ganun po. Yun po yung para sa Oo, pero sa tingin mo ba tama naman itong desisyon ni Lindbergh na tama na? Oo, wag na nating pahabain pa. Opo. Para Oo. sa akin, Pero tama naman po talaga. pero ikaw, Nika, kung sakasakali, narinig mo, kung totoo man ang lahat ng mga sinabi ngang yan ni Lindbergh, of course, mag-iiwan tayo ng benefit of the doubt, ano? Syempre, that's his side of the story. Kung ikaw itong si Nika, anong gagawin mo sa sitwasyon na ganun? Binigyan ka ng pagkakataon na magbago, hindi naman para piliin ka, pero ang sabi ay wala siyang pipiliin. Ganun din ba ang gagawin mo? Para sa akin po, if the situation isn't right na po, 'di ba? Bakit po pa tayong magduduel pa doon, 'di ba? Kung sabi natin na hindi po yung tama at alam naman po natin yung tama at mali, ba't po tayo mag-stay doon sa sitwasyon? So tama na pong hindi na magduduel sa situation at that point. Ayun. Okay. Maraming salamat sa iyo, Nika, sa reaksyon mong yan, ano? Okay. Nandito pa ba sa linya natin si Lindbergh? Okay. O, ito, huling reaksyon na lang para sa iyo, Lindbergh. Lindbergh? Yes, Kuya Poy. Oo. O, ito na lang. Hingan na lang kita ng mensahe para once and for all, matapos na itong bigat din sa dibdib na idinulot sa'yo ng nangyari with Belle, ano? Doon sa experience na yan na may mga nagsasabi nga rito kahit pa paano okay pa rin dahil gusto mo na nga mag-settle down in a few years time with her. 'Di ba? Particularly with Belle, nga lang naputol blessing in disguise pa raw 'yan. Pero ikaw, meron ka ba mensahe para sa kanya at para sa iba pa mga nakikinig sa ating programang H2H? Ito na ang pagkakataon mo. Go ahead, Lindbergh. Well, sa akin, Kuya Poy, my only message para kay Belle is, siguro ayusin niyo yung buhay niya. Hindi na tayo bata di ba? Patanda tayo ng patanda And alam natin sa buhay na pag meron tayong mali or meron tayong isang bagay na hindi sinusolve or hindi inupuan, nagpapaulit-ulit lang yun. Di ba? Dapat we have that mindset na pag may problema, ayusin. Di ba? Put a solution on it. Kasi papabalik-balik lang yun Mumultuhin at mumultuhin ka lang din rin. Saka para sa mga nasa relationship na medyo maluwag lang, chill lang. Double check, guys. Double check. Diba? Malay mo, ito yung next. Diba? Pero always remember, cheating is never an option. It will never be valid. Kaya once na mag-cheat partner nyo, that's non-negotiable. So yun lang. Ako this time, Kuya Poy, wala na akong ibang nilook forward. I will never look back. I burn all the bridges. Nasa stage ako ngayon na I'm moving forward, I'm moving on, and the best revenge become really successful. Yun lang yun. Alright. Maraming salamat Lindbergh, ano? At kanina pa nga ay buong tapang na humarap din naman via live sa StreamYard itong si Lindbergh para sa atin para ikwento ang nangyari sa kanya na hindi maganda at magsisilbi rin naman sigurong aral para sa iba nating mga tagapakinig. Kaya naman ine-encourage nga rin po natin ang iba sa ating mga tagapakinig na pwede naman yan, mag-usap tayo via phone o pwede rin via StreamYard. Welcome po yan dito sa ating programa. But then again, ang aming pong panawagan para doon naman sa side ni Belle. Kung sa tingin mo ay naging unfair itong si Lindbergh, ay bukas po ang aming mga linya dito sa Heart to Heart para naman ipaliwanag din ang side mo.